Sa OCUMC, welcome ka! Dahil sa OCUMC, open hearts, open minds, open doors. Habang inaantay ang pagsisimula ng ating online worship, maaari nyo i-share ang ating link. Huwag nyo rin kalimutang mag-like sa ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Para naman po sa inyong mga tithes, pledges at offerings, maaari nyo punta rin sa church kay Ate Tetet Malyari, lagyan lamang po ng name, date at amount. Gayun din po, sa mga nais magkaloob ng bulaklak, maaari niyo po akong i-PM para po sa inyong flower offering. Mag-tune in din every Wednesday para po sa ating online prayer gathering. At maaari rin po ay magpadala ng inyong mga panalangin para sa mga prayer requests. Para naman po sa schedule ng ating baptism, wedding anniversaries, mga birthdays, makipag-ugnayan lamang po sa ating Pastor Arvin Corpus. Sa OCUMC, welcome ka! Dahil sa OCUMC, open hearts, open minds, open doors. Habang inaantay ang pagsisimula ng ating online worship, maaari nyo i-share ang ating link. Huwag nyo rin kalimutang mag-like sa ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Para naman po sa inyong mga tithes, pledges at offerings, maaari nyo punta rin sa church kay Ate Tetet Malyari, lagyan lamang po ng name, date at amount. Gayun din po, sa mga nais magkaloob ng bulaklak, maaari niyo po akong i-PM para po sa inyong flower offering. Mag-tune in din every Wednesday para po sa ating online prayer gathering. At maaari rin po ay magpadala ng inyong mga panalangin para sa mga prayer requests. Para naman po sa schedule ng ating baptism, wedding anniversaries, mga birthdays, makipag-ugnayan lamang po sa ating Pastor Arvin Corpus. Sa OCUMC, welcome ka! Dahil sa OCUMC, open hearts, open minds, open doors. Habang inaantay ang pagsisimula ng ating online worship, maaari nyo i-share ang ating link. Huwag nyo rin kalimutang mag-like sa ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Para naman po sa inyong mga tithes, pledges at offerings, maaari nyo punta rin sa church kay Ate Tetet Malyari, lagyan lamang po ng name, date at amount. Gayun din po, sa mga nais magkaloob ng bulaklak, maaari niyo po akong i-PM para po sa inyong flower offering. Mag-tune in din every Wednesday para po sa ating online prayer gathering. At maaari rin po ay magpadala ng inyong mga panalangin para sa mga prayer requests. Para naman po sa schedule ng ating baptism, wedding anniversaries, mga birthdays, makipag-ugnayan lamang po sa ating Pastor Arvin Corpus. Sa OCUMC, welcome ka! Dahil sa OCUMC, open hearts, open minds, open doors. Habang inaantay ang pagsisimula ng ating online worship, maaari nyo i-share ang ating link. Huwag nyo rin kalimutang mag-like sa ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Para naman po sa inyong mga tithes, pledges at offerings, maaari nyo punta rin sa church kay Ate Tetet Malyari, lagyan lamang po ng name, date at amount. Gayun din po, sa mga nais magkaloob ng bulaklak, maaari niyo po akong i-PM para po sa inyong flower offering. Mag-tune in din every Wednesday para po sa ating online prayer gathering. At maaari rin po ay magpadala ng inyong mga panalangin para sa mga prayer requests. Para naman po sa schedule ng ating baptism, wedding anniversaries, mga birthdays, makipag-ugnayan lamang po sa ating Pastor Arvin Corpus.
I are forgiven and free. You and I embrace surrender. You and I choose to believe. And you and I will see. You and I were made to worship. You and I are called to love. You and I are forgiven and free. When you and I embrace surrender, you and I choose to believe. You and I will see. You and I were made to worship. You and I are called to love. You and I are forgiven and free. You and I embrace surrender. You and I choose to believe. You and I will see who we were meant to be. Who we were meant to be. Tawag sa pagsamba, mga awit, kabanatang 50, mga talatang 1 hanggang 6. Ang makapangyarihan Diyos, siya ay nagsasaysay ang lahat ng tinatawag sa silangan at kanluran. Magmula sa dakong Siyon, ang lungsod ng kagandahan, makikita siyang nagniningning at sa kaluwalhatian. Ang Diyos natin ay darating, ngunit hindi matahimik. Sa unahay nangunguna ang apoy na nagngangalit. Bumabagyong ubod lakas, numahangin sa paligid. Ginagawa niyang mga saksi ang lupa at kalangitan upang masdan ang ganitong paghatol sa mga hirang. Ang lahat ng matapat na lingkod ko ay tipunin, siyang tapat sa kasunduan at mag-aalay ng handog. Ang buong kalangitay naghahayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid kung humatol ay maayos. Sa tahanan mo
Tayo po'y sa mandaling manalangin. Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito'y narito ko at nagpapasalamat sa inyo pong harapan. Kayo po ang patuloy naming mapapurihan, papasalamatan sa lahat ng bagay. Sa loob ng isang linggo, dahil ipinagkaloob niyo po sa amin ang aming mga pangangailangan. Kayo po ang aming mapapurihan at maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang sagutang pagbasa ay matatagpuan po sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 50, mga talatang 1 hanggang 6. Ang makapangyarihang Diyos, si Yahweh ay nagsasaysay, ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Magmula sa dakong Sion, ang lungsod ng kagandahan, makikita siyang nagniningning sa kalwalhatian. Ang Diyos natin ay darating, ngunit hindi matahimik. Sa unahay ng anguna, ang apoy ay naggangalit. Bumabagyong ubod lakas, humahangin sa paligid. Ginagawa niyang saksi ang lupa at kalangitan upang masdan ang ganitong paghatol sa mga hirang. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin, silang tapat na kasunduan ay nag-aalay ng handog. Ang buong kalangitay naghahayag na ang Diyos isang hukom na matuwid, kung humatol ay maayos. Po ay magsitayo habang sabay-sabay na sinasambit ang OCUMC Vision Statement. An edifice of faith built by the family of loving, believing, and obeying Christian stewards. As such, we shall be a model church, dynamic and God-reliant in the area of nurturing the faith and spirituality of our lay people, reaching out the community both socially and spiritually, sustaining the church's physical structure, strengthening the church's governance, and protecting God's creation. Sa iyo, O Diyos, ang aming papuri. Sa iyo, O Diyos, lahat ng walhati. Sa pagkalinga mo sa mahabang panahon, naging tapat ka, O aming Panginoon. Mula sa aming lahat, buong pagmamahal, pasasalamat ng Ubando Sentral. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. With all
Panginoon, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa oras na ito. Inilalapit po namin ang mga maliliit na bata sa loob at sa labas ng aming iglesia. Lalo na po sa panahon na ito ng pandemic, na limitado ang kanilang mga kinikilusan, Panginoon. Dalangin po namin na bigyan niyo po sila ng knowledge and wisdom na kanilang kailangan sa pag-aaral sa kanilang school at gayon din po ng inyong mga salita. Pagpalain niyo rin po ang kanilang mga pamilya at ang kanilang mga teachers sa Sunday School na patuloy na gumagawa ng paraan upang gabayan sila patungo sa inyong kaharian. Ilayo niyo po ang mga maliliit na batang ito, Panginoon, sa anumang klaseng karamdaman. At inaasahan po namin, Panginoon, na bumalik na po sa normal na buhay na kanilang kinagisnan, O God. Ito po ang aming hinihiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang lahat po ay inaanyayahang tumayo sa pagbasa mula sa banal na kasalatan na matatagpuan sa aklat ng Ebanghelistang si Marcos, Kapitulo 9, mga bersikulo 2 hanggang 9. Pagkaraan ng 6 na araw, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama roon maliban kina Pedro, Santiago at Juan. Habang sila'y naroroon, nakita ng tatlo na nagbago ang anyo ni Jesus. Nagniningning sa kaputian ang kanyang kasuotan. Walang sino man sa mundo ang nakapagpapaputi ng gayon. At nakita rin nila roon si Elias at si Moises na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti po na nandito kami. Magtatayo po kami ng 3 tolda, isa para sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Dahil sa kanilang matinding takot, hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Nililiman sila ng makapal na ulap at mula rito'y may isang tinig na nagsabi, "Ito ang pinakamamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Biglang tumingin sa paligid ang mga alagad, ngunit wala silang ibang nakita maliban kay Jesus. Nang sila'y bumaba na mula sa bundok, mahigpit silang pinagbilinan ni Jesus na huwag sasabihin kanino man ang kanilang nakita hanggat hindi pa muling nabubuhay ang anak ng tao. Ito ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Purihin ang Diyos. Ang salita ng Diyos ay mayaman, warit kita'y perlas na tunay. Kung sasaliksikin araw-araw, ay kakamting lugod ang buhay. Amen.
mapagpalang araw po sa ating lahat. Sama-sama nating purihin, dakilain, pasalamatan ng ating Diyos. At sa lahat ng kasama po natin sa ating online worship service, welcome po sa ating pananambahan online. Sa araw pong ito ay patuloy nating pagbubulay-bulayan ang mga sub-team ng ating 105th founding anniversary. At patuloy naming dalangin na dahil dito ay sama-sama tayong lumago sa pagkakilala sa ating dakilang Diyos at sa kanyang mga salita at sa mga hamong hatid nito sa ating mga buhay pananampalataya. Purihin natin ang ating Diyos sa mabiyayang mensahe na inihatid sa atin ng Ensemble Choir International na nagbibigay ng inspirasyon sa ating mga puso. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa mga bulaklak na nasa ating altar sa linggong ito. Ito po ay kaloob ng pamilya ng ating Nanay Loretta Ramos sa pag-alaala sa kanyang kaarawan at nalalapit na 40 days. Pasalamatan at purihin natin ang Panginoon sa kanilang buhay. Sa linggo pong ito ay magsama-sama po tayo sa pagdiriwang ng linggo ng Transfiguration na matatagpuan po natin sa ating lectionary sa Mark chapter 9 verses 2 to 8. Maraming salamat po sa nagbasa ng ating lectionary. At dito po, ang ating Panginoong Kristo kasama ang kanyang tatlong alagad, si Santiago, si Juan at si Pedro ay umakyat sa isang mataas na bundok. Pagdating po doon ay nagliwanag ang ating Panginoong Kristo at nagbago ng anyo. At mula roon ay lumabas si Moses at si Elijah at sila po ay nag-usap kasama ang tatlong alagad na nakasaksi po sa pangyayari pong ito. Sa linggo pong ito, ang ating tema ay Arise, Shine, that people may see your light. Ulitin po natin, arise, shine, that people may see your light. Nais ko pong pasimulan ng ating pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon sa isang pangyayari sa aming buhay. Bata pa lamang po ako ay kasama na ako ng tatay ko na pumupunta ng bukid. Nagtatanim po kami sa laor ng palay, ng sibuyas. Yan. Maya po pumupunta kami doon upang dalawin, tignan ang aming mga pananim. At nakakatuwa yung tatay ko sapagkat halos na tuwing pupunta kami doon, iniikot niya yung palayan, pinagpe-pray po niya yung aming mga pananim, yung aming mga sibuyas. Pag po ito'y nagsimula ng lumaki, pinapanalangin po niya yon. Umiikot siya sa lugar ng sibuyasan namin. At one time po, nag-pray po kami doon, kasama ang tatay ko, pinag-pray yung lugar na yon. Tapos umuwi kami ng Kabanatuan, balik kami sa aming tahanan. Mga ilang buwan lang po, biglang dumating ang isang malakas na bagyo, si Bagyong Kading. Alam niyo naman si Bagyong Kading, ano po, Kabanatuan po, bumaho yun eh. Sa amin po, hanggang bewang ang tubig sa Imelda po, Kabanatuan City. At tumawag po, binalita po sa amin ng aming mga kamag-anak sa Laur na yung amin pong palayan ay totally na-wash out, lumubog lahat sa putik. Grabe, ano? Pinag-pray po namin yun, dinulog sa Panginoon na, Lord, ikaw nang bahala sa pananim na to. Lord, ikaw nang bahala sa aming palayan. Pagkatapos po, biglang dumating, mga ilang buwan na, dumating po si Kading. At nilubog sa putik ang aming mga pananim. Yan po. Kung minsan po, hindi natin maintindihan ang pamamaraan ng ating Diyos. Meron nang nagsabi, kung kailan pa nagpapakabait, saka pa nagkakaproblema. Yan ang testimony ng isang kapatid na umaattend sa ating church, sa ating worship service. Mga bagay na hindi natin maunawaan, pero sa tamang panahon ay ipinapahayag ng Diyos yung kanyang kalooban. Magkaroon lamang tayo ng puso ng paghihintay, yung patience. Sa araw pong ito, ang ating Panginoon Kristo sa kanyang pagbabagong anyo, yung transfiguration po, na nasaksihan ng kanyang mga alagad ay hindi po nila naintindihan. Hindi nila totally naunawaan yung buong nangyari, yung pangyayaring na yon, na ang ating Panginoong Kristo ay nagbagong anyo, na ang ating Panginoong Kristo ay nagliwanag, na ang ating Panginoong Kristo ay nakipag-usap kay Moses at kay Elijah. Sa araw pong ito ay diskubrihin natin at tingnan natin kung ano yung mga pahayag ng ating Panginoon na gusto niyang i-reveal sa buhay nating lahat na mayroong kinalaman sa ating pananampalataya sa ating Diyos.
At si Mark po ang nagsulat nito na ating pagbubulay-bulayan. Sa pagpapatuloy po natin ng ating pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon, inaanyayahan ko po kayong dumulog sa panalangin at ilapit natin, anyayahan natin ang Banal na Espiritu, kausapin ng bawat isa po sa atin upang maunawaan natin ang kanyang mga kalooban sa ating mga buhay. Tayo pong lahat ay dumulog sa panalangin. Dakila namin Diyos, aming Ama, sa mga sandaling ito, patuloy kami nagpupuri, nananambahan, itinataas namin ang iyong dakilang pangalan sa aming mga buhay at sa panahong ito ng aming pananambahan sa iyo, na hinihiling na patuloy na magkumilos ng may kalayaan ng Banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa po sa amin, nakasama sa pagsambang ito, Panginoon, saan man sila naroroon. Sila na nasa kanilang mga tahanan, sila nasa kanilang mga pinagtatrabahuhan. Tulungan mo po kami, O Diyos, na lumago sa aming pananampalataya at magpatuloy sa paglilingkod sa iyo at malaman ang iyong mga kalooban na dapat naming sundan at gawin bilang iyong mga anak. Sa iyo namin ibabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat, O Diyos, sa lahat ng gagawin mo sa amin at ituturo sa umagang ito, sa pagsambang ito, sa pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Sa iyo po ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng pasasalamat. Sa tanging pangalan ng aming Panginoon at aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen, amen, amen. Ang unang-una po na makikita po natin dito na inireveal sa buhay at sa sulat po ni Mark sa apostol na si San Marcos ay ang kadakilaan ng kanyang liwanag at pagbabagong anyo. Ano yung makikita natin sa pagbabago ng anyo ng ating Panginoon Jesucristo? Unang-una, hindi naman tayo pwedeng magbago ng anyo kung tayo pangkaraniwang mga tao lamang. Mahirap magbago ng anyo ng ganun-ganun na lamang. Usually, makapagbabago tayo ng anyo kapag yung nagpaparetoke ng mukha, nagsusuot ng magaganda, nagme-makeup, nagpapagupit, etc., etc. Pero mahabang panahon yun, mahabang oras at pagkakataon yun para makapagbago tayo ng anyo. Ang Panginoon Jesucristo sa isang saglit, nagbago ng anyo sa harapan ng kanyang mga alagad. Ano po yung inire-reveal niya sa atin sa mga sandaling ito? Huwag nating kalilimutan na ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao. Naturally, hindi po siya tao. Siya po ay nagkatawang tao lamang. Sa John chapter 1 verses 1 to 4 at 14, ang sabi po dito yung ganito, kung may mga Bible po kayo, samahan niyo ako. Sabi, sa pasimula pa'y naroon ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sanglibutan. Nagliliwanag sa kadiliman ang lilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Siya po na ilaw ng sanlibutan. Siya na creator, na manlilikha. Siya po na buhay ng lahat, nagkaloob ng buhay. Ang sabi sa verse 14, naging tao o nagkatawang tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Ang sabi po dito ay, ang Panginoong Jesucristo, yung revelation na dapat niyang makita natin, ay yung pagkakatawang tao niya. Na sa loob ng katawang ito, nananahan yung manlilikha. Na sa loob ng katawang ito, nananahan yung buhay, yung nagkaloob ng lahat ng buhay. Na sa loob ng katawang ito, nananahan ang ilaw ng sanlibutan. Sa Philippians chapter 2, verses 5 to 7, nasabi doon, magkaroon kayo ng isang pag-iisip na na kay Kristo Jesus din naman. Bagamat siya'y Diyos, hindi niya inaring panghawakan ang kanyang pagkapantay sa Diyos. Bagkos, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagiging Diyos at nagkatawang tao. Yan ang ating Panginoong Jesucristo.
inire-reveal niya sa atin kung ano talaga yung kanyang kalagayan. At yung pag-revelation na ito na kanyang ipinakikita sa atin lahat ay pagpapatunay ng kapahayagan ng ating Diyos, ang pag-ibig ng ating Diyos. John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave, that He sent His only begotten Son." Inibig ng Diyos ng ganun na lamang ang buong sanlibutan sa pamamagitan ng pagsusugo sa at para sa mundo. Isinugo niya ang kanyang anak sa mundo. Isinugo niya ang kanyang anak para sa mundo, para ipahayag yung kanyang dakilang pag-ibig. Therefore, Jesus is the expression of God's genuine love. Ang Panginoong Kristo ang katunayan ng dalisay na pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Yung highest form of love, yung tinatawag nating agape. At ang kanyang inibig ay ang buong sanlibutan. Grabe, ano po? Yung buong sanlibutan. Sino ba yung nasa sanlibutan? Sino ba yung nasa loob ng sanlibutan na ito? Pwede po ba ninyong tingnan ng inyong mga katabi? Ayan, titigan nyo yung inyong katabi. Yan po yung taong nasa sanlibutan. Nasa loob ng bundong ito. Pwede po ba nyo kausapin? Sabihin nyo sa katabi ninyo, kahit ganyan ka. Yan. Harapin nyo yung katabi nyo. Sabihin nyo, kahit ganyan ka, mahal ka ng Diyos. Praise God. Kahit ganyan ka na ang dami mong kahinaan, kahit na ganyan ka, ang dami mong mga weaknesses, ang dami mong mga flaws, ang dami mga problema sa iyo, ang dami mong problema. Sa araw na ito, gustong malaman ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Kristo na maipaabot sa iyo na mahal ka ng Diyos. Lahat ng nasa sanlibutan, walang puwera, mahal ng Diyos. Yung mga kaibigan natin, mahal ng Diyos. Yung pamilya natin na yan, mahal yan ng Diyos. Yung mga kaaway ng kapitbahay natin, mahal ng Diyos. Yung mga taong nasasalubong natin, kakilala man natin o hindi natin kakilala, mahal po yan ng Diyos. Harapin mo uli yung katabi mo. Sabihin mo uli naman ganito. At dahil mahal ka ng Diyos, ulitin po natin. At dahil mahal ka ng Diyos, siyempre, mahal na din kita. Praise the Lord. Siyempre, mahal na din kita. Hindi lang dahil sa maganda siya. Hindi lang dahil sa gwapo siya. Hindi lang dahil sa magaling siya o marami siyang talento kaya natin siya mahal. Yung eros, yung pilos. Kundi, sabi nga ng isang awit, maging sino ka man. John chapter 3 verse 16, nasabi doon, whosoever, kahit sino ka man, mahal ka ng Diyos. And you go to prison. Punta kayo sa mga kulungan, sa mga lugar na may mga masasamang tao, sa lugar na may mga makakasalanan, sa lugar na masuwayin sa Diyos. And tell them that Christ and God love them. And Jesus Christ is the expression of that love. Yung pagbabago ng anyo ng Panginoon ay pagpapatunay na siya'y sinugo ng ating Diyos na maibigin sa lahat upang iparanas at iparamdam sa kanyang mga nilikha yung pag-ibig na yun. Pangalawa, na point po ni Mark na dapat natin makita ay yung realigning the foundation of faith. Pakisabi nga po natin, realigning the foundation of faith. Bakit po? Dito po sa verse 4, sabi naman dito, nakita rin nila roon si Elias at si Moses na nakikipag-usap kay Jesus. Hindi man natin alam kung ano yung pinag-uusapan nila, kung ano yung pinagkukwentuhan ng tatlong ito at umakyat pa sila sa bundok, sa tuktok ng isang mataas na bundok para makakwentuhan si Moses at si Elias. Hindi alam ng mga alagad kung ano yung pinag-usapan nila. Kasi hindi naman yun yung mahalaga. Ano po yung mahalaga? Ang mahalaga, masaksihan ng mga alagad si Moses at si Elias na nakikipag-usap sa Panginoon Kristo. Dahil sa kultura po nila, napakalaking bagay po na makausap si Moses at si Elijah. Why? Kasi po si Moses ang nagre-represent ng law.
Siya po kasi yung inutusan ng Panginoon at pinagkatiwalaan ng Diyos ng kanyang mga batas. That's why Moses represent the law. At si Elijah naman po ang propeta ng Diyos. He was the great among the prophets. Kaya po inire-represent naman ni Elijah ang prophets. At itong dalawang ito ang nagko-connect sa Diyos. Yung law, yung kautusan, yung testament, yun ang pamumuhay ng mga tao noon, ng mga Hudyo na kumukonek sa Diyos. At ang prophets naman ang nagdadala ng pananampalataya ng tao sa Diyos. Siya yung nagmi-mediate between God and man. Pero nagkaroon ng problema po. Sa haba ng maraming mga batas, sa haba ng nariyan ng mga propeta, hindi naging karapat-dapat ang lahat ng tao sa harapan ng Diyos. Romans chapter 3 verse 23 and Romans chapter 3 verse 10. Ang sabi doon, walang matuwid. Wala kahit isa. Kahit yung matuwid, nagkakasala pa rin, ang sabi ni Solomon. At walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung standard ng ating Panginoon, walang nakaabot kahit isa. Kaya ang ginawa ng Panginoon, isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak. The only begotten Son, for and to the world. At siya po yung ginawang mediator between God and men. 1 Timothy chapter 2, verses 4 to 5. Wala na pong ibang mamamagitan sa Diyos at sa tao. Walang karapat-dapat kahit sino. Isa lang po ang tagapamagitan natin. Ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Bakit siya yung pwedeng maging tagapamagitan sa Diyos at sa tao? Kasi po siya ang fulfillment ng law and prophets. Siya ang katuparan nito. Siya yung nakabuo nito. Sa John chapter 1, verses 43 to 45, ang sabi dito ni Juan, nakita ni Felipe si Nathaniel at sinabi niya dito, natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moses sa kanyang isinulat sa mga kautusan o sa aklat ng mga kautusan at gayon din ng mga propeta. Si Jesucristo po ang ating Panginoon, ang fulfillment ng law and prophets. Kaya po siya ang naging karapat-dapat na maging tagapamagitan ng tao at ng Diyos. At ang sabi niyo sa Matthew chapter 5 verse 17, huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Narito ako, sabi ng Panginoon, upang tuparin yun. Natupad ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Pedro, siya hindi nasumpungan ng kahit anumang kasalanan. Hindi nagsalita ng masama, hindi nakagawa ng kahit anong kasalanan. Kaya naging siya ang perpektong tagapamagitan ng tao sa Diyos. Siya ngayon ang magiging takbuhan ng buong sangkatauhan. Siya na yung source of life at siya ang ilaw ng sanlibutan. Ang ating Panginoong Jesucristo ang pundasyon ng kaligtasan sa buhay o patungo sa buhay ng walang hanggan at maging sa buhay din pong ito. Kaya sabi sa Hebrew chapter 12 verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Wala na pong ibang sentro ng pananampalataya. Wala na pong ibang tagapamagitan, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. And God Himself confirmed it. Pinagtibay ito ng ating Diyos. Ang sabi sa verse 7, nililiman sila ng makapal na ulap at mula rito'y may isang tining na nagsabi, ito ang pinakamamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Ulitin ko Sabi ng tining na nagsabi, ito ang pinakamamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Supposed to be, yung dinatnan ng Panginoong Jesucristo ng mga Hudyo, mga Pariseo, mga Eskriba, ang tanging pakikinggan ay yung law of Moses, ang batas ni Moses. Ang tanging susundin sa pananampalataya ay si Elijah. Kasi po siya ang tagapamagitan ng tao at ng Diyos. Pero this time, ang sabi ng Panginoong Diyos, sa Kanya ka makinig, sa Kanya ka makinig. Kay Jesus ka makinig. Hindi kay Moses,
na tagapagdala ng kautusan, hindi kay Elijah na dakilang propeta, but kay Jesus, Jesus, the bearer of God's grace that connect men and God. Ang tagapagdala ng biyaya ng Diyos na naging dahilan upang magkaroon na ng tamang koneksyon at relasyon ang tao at ang Diyos. Pangatlo, na ipinakita po sa atin ni Mark, ang sabi po dito ay, sa sobrang excited ni Peter, nagdilim ang kanyang paningin. Kasi nabago yung kanyang pananaw sa buhay. Hindi na natuon ng kanyang puso at isipan sa mga bagay na panlangit, kundi natuon ng kanyang isipan at puso sa mga bagay na sanlibutan ito. Stepping into the light. Yan ang kailangan po ni Peter. Kasi napunta siya sa darkness. Nagdilim yung kanyang paningin, yung kanyang pangunawa, yung kanyang pananaw. Nakalimutan na niya na sa lahat ng ginagawa ng Panginoon Jesucristo, pumapatungkol ito sa buhay na walang hanggan na darating sa atin. Ang sabi po sa verse 4, sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti po na nandito kami. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa para sa iyo, isa para kay Moses, isa para kay Elias. Ito po ang katibayan ng pananaw ni Moses ni Pedro ay sa mga bagay ng mundong ito. Nakalimutan niya na itong si Moses at si Elijah ay wala nang matagal sa mundo at bumaba lamang mula sa presensya ng Panginoon upang makipag-usap sa Panginoong Jesucristo at maging patotoo sa kanilang tatlo na nakasaksi po. Si Pedro po kasi ang sumisimbolo sa tao. Si Pedro po ang representative ng church, ang speaker ng church. Pagdating nyo sa Acts, makikita nyo, puro si Peter ang tagapagsalita ng church. Kung minsan, nire-represent niya ang tao. Ganon din po tayo kung minsan. Nakakalimutan natin na ang lahat ng bagay dito sa mundo ay may kinalaman sa mga bagay na darating. Sa mga bagay na espiritual. Na may kinalaman sa paglilingkod sa ating Panginoon. Akala natin kapag nagtatrabaho lang tayo para sa atin at para sa ating boss. Nagtatrabaho lang tayo para sa ating magulang, para sa ating pamilya, sa ating kapatid. Nakakalimutan natin na lahat ng ginagawa natin sa mundong ito ay may kinalaman sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya kinakailangang mabago yung ating pananaw sa ating pagtatrabaho, sa lahat ng ating ginagawa. And Peter testify na kinakailangan talaga nating umalis sa ganong uri ng pananaw. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 2 verse 9, datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalang niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kaniyang kagilagilalas na liwanag. Ang Panginoong Jesucristo po ang linaw. Ang Panginoong Jesucristo ang kahulugan ng buhay natin sa mundong ito. Sa Kanya po nakasentro ang ikot, ang inog ng ating buong pagkatao sa ating pananampalataya po sa Kanya. Dahil Siya ang ilaw ng sanlibutan. Dahil Siya ang tagapagkaloob ng buhay. Dahil Siya ang lumikha sa akin, sa iyo, at sa buong mundo po. Ang kagandahan po niya, nasabi po sa John chapter 8 verse 12, Jesus said, I am the light of the world. He who follows me will not walk in the darkness. Ito yung napaganda po. But will have the light of life. Ulitin ko po I am the light of the world, sabi ng Panginoon. He who follows me, sila nasusunod sa akin, hindi nalalakad sa kadiliman, but will have the light of life. Isang parte ng buhay ng pagiging Kristiyano sa pagsunod natin sa ating Panginoong Jesucristo ay ang pagkakaroon ng liwanag ng buhay. Transferable po pala ang ilaw ng Panginoon. Pwede niyang i-share it. Pwede niyang ibigay sa kanyang mga alagad. Kaya ang sabi niya sa Matthew chapter 5 verse 14 and following, sabi niya sa mga alagad, kayo ang ilaw ng sanlibutan.
Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Wala din namang taong magsisindi ng ilaw at pagkatapos ay ilalagay iyon sa ilalim ng malaking takalan. Sa halip, ilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Tayo raw po ang ilaw ng sanlibutan. Tayo yung isinusugo ng Panginoong Kristo matapos siya umakyat sa langit. Kaya lang, dapat ang kalagyan natin hindi sa ilalim ng lamesa, hindi sa ilalim ng mga pagkainan. Ang dapat nating kalagyan ay sa ibabaw lagi. Masigit na sa ibabaw. Sa ibang modern version ng Bible, hindi na yung ilaw, kayo na ang bumbilya ng sanlibutan, ang sabi doon. Hindi lang nasa ibabaw, nasa tuktok pa, nasa kesami pa, upang mailawan ang lahat sa buong bahay. Upang magliwanag ang buong bahay. Hindi dapat itinatago ang pagiging ilaw. Dapat huyan lumulutang, nagtataboy ng kadiliman. Sa verse 16 po, ang sabi dito, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao. Ano po ba yung ilaw na ito na dapat pagliwanagin natin? Ang sabi po niya, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Show them the goodness of being in Christ. Yung palang mabubuting gawa, yung kabutihan natin, yung kabaitan natin, yung pagbabagong ginawa sa atin ng Panginoon, yun yung ating ilaw, yun yung ating liwanag, yun yung makikita ng tao. Kapag nakikita nila yung liwanag sa atin, nakikita nila yung maaliwalas na mukha natin. Wow, gumaganda sa yung buhay nila. Nadadamay sila. Nagiging positibo ang paningin nila sa mundo. Nagkakaroon sila ng pag-asa. Bagong buhay, binagong pananalita, binagong pakikitungo sa ating kapwa. Nagkaroon na tayo ng concern sa kanila. Nagkaroon na tayo ng pagpapahalaga sa kanila. Tinitignan na natin yung mga bagay na pwede nating gawin at na maitulong para sa kanila. Nagkaroon na tayo ng pagpapahayag na mahal natin sila gaya ng ating pagmamahal ng ating Diyos sa atin. Ang pagbabagong buhay na ito, ang kabutihang dinulot sa atin ng Panginoon, ang dapat umibabaw at makita ng lahat ng tao upang maranasan nila yung pagbabago na yun. At yung pagbabago na yun ay mararamdaman talaga nila. Halimbawa, dati nun napakatamad-tamad mo. Ayun, masipag ka na. Kasi parte ng pagiging Kristiyano, yung masipag. Hello? Parte ng pagiging Kristiyano na binago ni Kristo, ang pagiging masipag. Ang sabi nga po doon ni John Wesley. Pagkatapos po, ang pagbabago ng ating pananalita. Yung bang hindi na tayo masyadong nagsasalita ng negatibo. Hindi na tayo nagsasalita ng ikapanglulumo ng loob ng ating kapwa. Laging positibo na nagbibigay ng pag-asa sa kanila. Laging positibo na nagbibigay ng pag-asa sa mga taong nawawala na ng pag-asa. Ang sabi nga po ng isang always give the benefit of the doubt. Lagi natin silang pag-iisipan ng mabuti at huwag masama. Isang bagay na pagbabago. Nagalit tayo sa ating kapwa, yung nagwawala ka, gusto mo siyang sakalin, bugbugin sa kasalanan ginawa niya. Tapos yung dati mapagmura ka, bigla mong pipigilin na, puti na lang, Christian na, pasalamat ka. Meron na tayong pagpipigil. Meron na tayong pagtitimpi sa ating mga sarili. Kasi sabi nga po ni Tom Mason, sabi niya, the worst advice you can give to a person is, be yourself. Ang pinaka-worst daw pong advice na masasabi natin sa tao ay be yourself. Kasi being yourself is not a Christian character. Bakit po? Be yourself po ay magiging selfish. Nang iniisip mo lang yung sarili mo. Being yourself ay nawawalan ka ng care sa kapwa mo kung masasaktan ba yung damdamin niya, kung siya ba ay mahihirapan. Being yourself ay hindi mo kinukonsider yung kalagayan ng kapwa mo. Pagiging selfish, makasarili. Pero ang sabi po sa atin sa Galatians chapter 5, verse 22, sabi, pakinggan niyo po, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan,
katiyagaan, kabaitan, at pagpipigil sa sarili. Hindi ka nagiging plastic kapag pinipigil mo ang sarili mo. Maliho yun. Napaka-plastic naman to. Sige, magalit ka, okay lang yun. Maliho yun. Ang pagiging Kristiyano po ay nakokontrol mo yung emosyon mo. Na bago ka magwala ay bibilang ka muna ng 10. Ay, 1, 2, 3, 4, etc. Na bago ka makarating ng 10, mahinahon na ang iyong kalooban. Mga bagay na dapat itinuturo po sa atin at isinapamumuhay po natin. Sapagkat ang lahat ng kabutihan at pagsusumikap na yan ay gagantimpalaan ng ating Panginoon dito sa mundong ito at sa kabilang buhay. Hindi ho nangyayari yung mga kabutihang bagay na gagawin natin nang wala lang sa harapan ng Panginoon. Halimbawa po, sa Kawikaan o Proverbs chapter 19 verse 17, ang sabi dito, "He who is gracious and lends a hand to the poor, lends to the Lord, and the Lord will repay him for his good deed." Yung tao raw na mahabagin o maawain at nag-extend o nag-aabot ng kamay sa mga mahihirap ay nagpapautang sa Panginoon. Wow. Yung palang pagtulong mo sa nangangailangan, yung pagtulong mo sa mahihirap, nagkakautang ang Panginoon sa iyo. At ang pangako niya, "And the Lord will repay him for his good deeds." Sa Luke chapter 6 verse 38, ang sabi dito, "Magbigay kayo at kayo'y bibigyan." Every time we offer something to God, every time we offer something to church, every time we offer something sa mga taong nangangailangan, ang sabi doon, bibigyan kayo ng Diyos. Ito ang pangako niya. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw ang ibibigay sa inyo ng Panginoon. Grabe po, ano po? Nasubukan niyo na po ba na magbilad ng palay? Na ilalagay sa sako yung palay, pagkatapos sisiksikin mo ho yun. Hindi lang mo isasaldak mo pa po yun, tapos pupunuan na naman. Pagkapuno na naman, sisiksikin mo huli yun. Sasaldak mo uli siya, lalagyan na naman. Hanggang sa umapaw siya, tsaka mo siya kakalusin. At saka mo siya isa. Yun ho yung pangako ng Diyos. At sabi pa po dito, Ephesians chapter 6, 1 hanggang 3, my favorite. Sabi niya, pakinggan niyo po. "Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako." Ano po yung pangako? Pakinggan niyo ha. "Ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa." Praise God. Sino ang gusto ng kunin ni Lord dito? Sino na ang gustong humaba ang buhay? Hindi lamang mahaba, kundi guminhawa ang buhay. Sabi doon sa English, maging successful, maging prosperous ang buhay. Sino ho sa inyo may gustong gano'n? Ang sikreto po, igalang, mahalin, paglingkuran ninyo ang inyong mga magulang. Yan ang unang-unang utos na may kalakip na pangako. Ang blessing, ang promises ng ang favor ng ating Panginoon, hindi lamang beyond this world. Even in this world, mararanasan natin ang pagpapala ng Panginoon. Kasi yan ang pangako niya sa ating lahat. Ang sabi po sa Galatians chapter 6 verses 9 to 10, "Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti sa lahat ng pagkakataon. Ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid sa ating pananampalataya. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa." Wow, grabe. No? Huwag kayong magsawang gumawa ng mabuti. Kung minsan gagawa ka naman sama, okay lang yun. Gawa ka pa rin ng mabuti. Huwag mong ibabase yung kabutihang ginagawa mo sa ginagawa sa iyo ng iyong kapwa. Ibase mo yung kabutihang ginagawa mo sa kabutihang ginagawa sa iyo ng Diyos. At ang Diyos ang magpapala sa atin. Ang sabi nga ni John Wesley, sabi po ni John Wesley,
Do all good you can. By all means you can. In all ways you can. In all the places you can. At all times you can. To all the people you can. As long as ever you can. Grabe, no? Ulitin ko. Do all the good you can. By all the means you can. In all the ways you can. In all the places you can. At all the times you can. To all people you can. As long as ever you can. Yan ang sabi po ni John Wesley. At ang lahat ng ating pangailangan, lahat ng ating pangarap ay isusupply sa atin ng ating Panginoon. Even our dreams and our prayers. Kaya lang kung minsan yung tugon ng ating Diyos na pagpapala ay hindi yung gusto nating paraan ng pagpapala. Halimbawa, Lord, ang gusto ko po ay wigo. Sabi ni Lord, hindi wigo ang para sa iyo. Expander. Lord, gusto ko po ng bahay na may 3 kwarto. Sabi ni Lord, hindi yan ang gusto ko para sa iyo. Isang malaking bahay na may 7 kwarto. Kung minsan mo, may mga pangarap tayo, may mga prayers tayo, na hindi yun yung kalooban ng Panginoon para sa atin. Dahil natatandaan nyo, thy will be done. Yun ang lagi ang ating prayer. Why? Kasi ang ating Diyos ay may sariling plano para sa atin. Jeremiah chapter 29 verse 11. At higit pa sa ating pangarap at plano, ang pangarap at plano ng Diyos beyond our imagination. Ephesians chapter 3 verse 20. God is able to do above and beyond all that we ask or think about, according to His power that is at work within you. Hihigitan ng Diyos yung desire ng puso mo. Hihigitan ng Diyos yung mga pangarap mo. Kasi anak ka niya, mahal ka niya. At ang Panginoon Kristo ang expression ng pagmamahal na ito. In-reveal niya ang kanyang pag-ibig ng nagkatawang tao, ang Panginoon Kristo, at isinugo niya sa mundong ito. At isinugo niya para sa mundong ito, sa ating kaligtasan. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. We need to step into the light for us to have the life na hinahanap at ipinagkakalob ng ating Panginoon Kristo. The light of life. At tandaan niyo po yung kwento ko kanina na matapos namin ipag-pray yung aming bukirin, sumunod na mga buwan, biglang dumating si Kating. Winash out ho lahat ng aming pananim. Lumubog sa putik yung aming palayan. Tawag ho yung Tagalaor, yung aming kamag-anak. Wala na kayong palay, sabi. Pero pumunta kayo dito, sabi po sa amin. Punta kayo dito, puntahan niyo yung bukid niyo. Wala na pala kaming palay, hayaan mo muna dyan yan. Hindi, pumunta kayo dito, puntahan niyo yung bukid niyo. Hindi, punta po si Daddy doon sa Laur. Pinuntahan ho yung kanyang palayan. Grabe ho, yung buong palayan niya na yun po, lubog ho sa putik, walang natiran kahit isang nakatayo na palay. Wala ho. Taob ho silang lahat. Idinapa ng malakas na bagyo, ng lumaragas ang tubig ho, ng putik. Alam niyo ho kung anong napalit sa aming palayan? Mga troso ng kahoy na galing sa bundok. Sandamukal na troso, yun laman ng aming bukirin na yun. Kaya kung pupunta kayo sa amin sa Kabanatuan sa Bantog Norte, yung sahig namin na malakakapal na tabla, galing ho yun sa Bagyong Kating. Yung dingding ho namin na mga yero, galing ho yun sa Bagyong Kating. Yun yung aming hamba, yung pinagpakuha ng aming yero, galing ho yun sa Bagyong Kating. Kung minsan, hindi mo maintindihan ng Panginoon, pero kung magtitiwala ka sa Kanya, beyond sa iyong kahilingan ang ipagkakalob niya sa iyo. Ano yung inyong mga pangarap? Ano yung gusto mong marating ngayon? Ano yung mga bagay na hindi mo pa naranasan? Ano yung mga gusto mong marating at gawin na kinalimutan mo na dahil para bang hindi na mangyayari? Noong isang linggo, ang ating tema ay It is your time. God's providence. Ang pagpapala ng Panginoon. Higit pa sa pangarap mo,
higit pa sa inaasam at desire ng iyong puso ang ipagkakaloob ng Panginoon sa iyo. Magtiwala ka lang sa lahat ng bagay na gagawin niya sa buhay mo. At manatili kang naglilingkod sa Kanya sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa panalangin at paglikom ng handog, matatagpuan po sa Pilipos, Kabanatang 4, Talatang 11. At buhat sa hindi nauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pagsamasamahin po natin ang ating mga handog, ikapo at mga pangako at sama-sama po natin itong italaga sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. O Diyos ng aming mga buhay, na siyang nagkakaloob ng lahat ng aming mga tinatangkilik. Tanggapin po ninyo ang aming mga handog sa iyo, naway sa pamamagitan po nito at ng aming mga buhay ay magkaroon ng katuparan ng iyong mga pangako. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan na nagkakaloob sa amin ng kakayahan upang makapagbahagi at makatulong sa aming kapwa at sa iyong iglesia. Ipinagkakaloob po namin ang aming mga handog na ito kasama po ang aming mga sarili, kasama ang aming lakas, kasama ang aming mga buhay. Maraming salamat po, mahal naming Ama. Naway maging kaluguran po ito sa iyong harapan. Maraming salamat po, ito pong aming panalangin sa pangalan ng aming mahal na Panginoong Hesukristo. Amen. At
Kayo po ay aking inaanyayahan na tayo sama-samang dumulog sa isang panalangin sa ating Panginoon. Patuloy po nating ilapit sa Kanya ang lahat ng ating pasanin, alalahanin, mga problema, ang ating pamilya, maging ang ating mga pangarap. Magtiwala tayo sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat. Kami po ay sama-samang dumudulog sa iyong banal na harapan, sa iyong luklukan ng awa at biyaya, na nagpupuri at nananambahan at patuloy na ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. O Diyos, dingin mo po ang aming mga panalangin, ang lahat ng mga kasama sa pananambahan pong ito. Pakinggan mo po ang kanilang pusong dumudulog sa iyong banal na harapan sa mga sandaling ito. Gayon din, Panginoon, patuloy po naming itinataas sa iyong banal na harapan ang buong kapatiran ng Obando Central United Methodist Church at ang lahat ng kasama at nakikinig, nanunood sa pananambahang ito. Patuloy mo po kaming pagpalain, patuloy mo kaming ingatan, patuloy mong pangunahan ang buhay ng bawat isa po sa amin, O Diyos. Lalo na po ang iyong iglesia na siyang ginagamit mo na daluyan ng iyong pagpapalat biyaya ng pangangaral at pagdadala ng mabuting balita. Dakilang Diyos, tinataas namin sa iyo ang Pangulo ng aming konseho, ang kapatid na Ray Sakdalan. Patuloy mo po siyang ingatan at protektahan kasama ang kanyang buong pamilya sa bawat sandali ng kanilang buhay. Tinataas po ang buong opisyalis ng konseho, Panginoon. Itinataas ang bawat pamilya ng iyong mga anak na naglilingkod po sa iyo. Patnubayan mo po silang palagi, aakaying patuloy sa paglilingkod sa iyo, at samahan mo po kami, Panginoon, sa aming gagawing pagpupulong o pre-recharge conference sa araw na ito, matapos ng aming pananambahan. Panginoon, aming itinataas sa iyo si D.S. Glenn Mendiola. Gabayan mo po siya sa lahat ng kanyang paglilingkod na ginagawa sa distrito. Ang aming mga obispo, si Bishop Torio, si Bishop Seri, si Bishop Juan, hayaang madama po nila ang iyong pagkalinga, ang iyong pag-ibig, at patuloy na maranasan ang iyong paglingap at masaganang biyaya kasama ang kanilang buong pamilya po. Dakila namin Diyos, ilalapit namin sa iyo ngayon ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Patuloy mong hipuin po sila ng iyong papagpalang kamay at dumaloy ang kagalingang dulot ng pagkabubo ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo na nagdadala ng kagalingan at kalakasan sa kanilang mga katawan lupa. Gayon din po, ingatan mo ang kanilang buong pamilya, lalo na silang nag-aalaga at tumitingin sa kanila, at pagkalooban mo sila ng lahat ng kanilang pangangailangan, iba yung lakas at pagpapala sa bawat sandali. Panginoon, dalangin po namin sa iyo ang mga mahal namin sa buhay na nasa ibayong dagat. Sila na nanirahan doon o nagtatrabaho doon, ingatan mo po sila, Panginoon. Bigyan ng kalakasan, kaaliwan at provide ng kanilang pangangailangan. Ilayo sa anumang uri ng karamdaman at hayaang masumpungan lagi ang iyong proteksyon at manatili po silang ligtas at nararanasan ng iyong pagkalinga. Panginoon, patuloy naming idudulog sa iyo ang aming bayan, ang bansang Pilipinas, sa pangunguna ng aming mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. Patuloy mo siyang ingatan at gabayan po sa mga desisyong ginagawa niya tungo sa pag-unlad, sa pagkalinga sa aming bansa, lalo na po sa paglaban at pagsugpo sa kumalat na karamdaman sa aming lugar. Gayon din po ang aming mga senador, ang buong kongreso, hanggang sa pinakamababang antas po ng aming pamahalaan sa aming bayang Obando, Panginoon, at sa bawat barangay. Ikaw po ang patuloy na kumilos at mag-akay sa paglilingkod sa aming bayan, ang iyong mga itinalagang
ito, Panginoon, ang mga lingkod bayan po, samahan mo po sila. Sa lumaganap na coronavirus, Panginoon, nagtitiwala po kami sa iyong mabuting kalooban, sa iyong mayamang pamamaraan. At dalangin po namin, Panginoon, yung vaccine na lumabas ay maaaring gamitin sa mga darating na panahon na maging instrumento sa paggaling at pagpapanabalik ng kalakasan ng pangangatawan ng lahat ng gagamit nito. O Diyos, sa buong sanlinggong ito na darating, patuloy na ingatan mo po ang bawat isa sa amin. Sila natutungo sa kanilang pinagtatrabahuhan o saan man sila tutungo, O Diyos, at maging sila na maiiwan sa kanilang mga tahanan. Pagpalain mo po ang aming pinagkukunang yaman at ang aming kalusugan. Ilayo mo po kaming palagi sa pagkakasakit at sa sakuna. At sa iyo namin iaalay ang papuri at pagpapasalamat sa lahat ng gagawin mo sa aming mga buhay. Sa iyo ang aming pagtitiwala, sa tanging pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Amen. Diyos ng buong sanlilikha, purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Tiwang Banal. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa iyong pag-iingat, sa iyong banal na presensya sa aming pananambahan at pagpupuri po sa iyo. At ngayon, gawin mo kaming ilaw ng sanlibutan na nagdadala ng pag-asa at nag-aakay ng kaluluwa sa iyong banal na harapan. Na ang iyong liwanag ay siyang sumilang sa buhay ng bawat isa po sa amin. At sa aming buhay, maranasan ang iyong kalinga, ang iyong pag-ibig, at ang tugon sa lahat ng aming panalangin. Dagdag ang iyong mga pagpapala bilang aming Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. At ang kaligtasang idinulot sa amin ng Panginoong Kristo, ang siyang magdalas ng wagas na kagalakan at pag-asa sa buhay ng bawat isa po sa amin. At patuloy na maranasan namin ang gabay ng Banal na Espiritong nananahan sa puso at nagbibigay ng kaaliwan, kalakasan at katagumpayan. Umaakay sa amin sa pag-ibig at paglilingkod sa Diyos at sa aming kapwa. Sa iisang Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat, na nananahan sa dakilang liwanag, ang lahat ng kapurihan, karangalan at kalwalatian, ang siyang maggawad ng kanyang dakilang bendisyon sa buhay ng bawat isa sa atin sa araw na ito. Sama-sama natin tanggapin ang pagpapala ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you, and be gracious
po sa darating na linggo, narito po ang mga gaganap sa ating worship service. At happy birthday at happy anniversary po sa mga nagdiriwang ng kanilang birthday at wedding anniversary. See you po next week. God bless!